yung buhay ng OFW, hindi madali eh. Yung mga nakikita lang natin, yung mga post lang mga OFW natin, parang masasaya sila, puro nakangiti, namamasyal. Pero iba yung trabaho na nandun ka sa malayo, bukod sa mga kasama mo, hindi naman. Ito may mga kasama naman kami mga Pilipino, tsaka sobrang mabait ng mga kasama kong Pilipino doon. Swerte ako dahil mababait yung nakasama ko doon. Yung culture plastic kasi nila iba, so parang nahihirapan akong mag-adjust. Naka-adjust ako pero still mahirap pa din. Primarily yung language barrier nila, hindi sila nag-i-English. So mahirap makipag-communicate sa kanila. Plus yung trabaho medyo mabigat. Ilang beses na rin akong na-accident dun sa trabaho namin na muntik nang putol yung finger ko, tapos napasukan ng chips ng bakal yung mata ko. Hello Nina, and hello everyone sa lahat ng nakakapanood. Hello sa inyo. So ako nga si Lexford. Before ako nag-ASWA, dati akong OFW sa South Korea. Nag-work ako doon bilang factory worker. Umabot ako doon ng 5 years, 2 contracts. First was 3 years yung pag-firma ko ng unang kontrata, then na-renew ako, and then natapos yung kontrata ko ng 5 years. So I decided to go back sa Philippines after noon. I see. Bakit ka nga ba naging OFW? Anong storya? Bakit pumunta si Lexer sa Korea para maging factory worker? Kamusta ba yung naging estado mo dito sa Pilipinas noon? Yes, sobrang dami ko nang naging trabaho before. Backstory lang, nagtrabaho ako sa yung sikat na toy store dito sa Pilipinas. Nagtrabaho ko doon for 7 years. And then, naging sales agent din ako, naging product specialist, yung nagbebenta ng mga condo, namimigay ng flyers, gano'n. And then, nag-BPO din ako. Kaso nga dito sa atin, kahit ganun yung mga trabaho mo, as in, parang hindi sapat, kulang dun sa mga pangangailangan mo, hindi kayang i-sustain lahat ng kailangan mong bilhin, pambayad sa mga bills, lahat, etc. So, may nag-open ng doors, may mga kakilala ko nagtatrabaho na sa South Korea, diba, dito sa amin, mga kaibigan ko. So, malaki daw yung sahod. Sabi ko, try ko nga, siguro kaya ko rin naman. Kaso, bago ka kasi makapunta ng South Korea, maraming process kasi kailangan mo pang mag-aral ng Korean language, kailangan kang makapasa dun sa Korean exam nila. Kailangan mong makapasa. So, ganun ginawa ko. Nag-enroll ako ng Korean language and then mag-register ako for examination. Kaso, nalate ako ng registration. So, ang registration kasi nun, once a year lang. So, nalate ako nung year na yun, 2015. Nag-wait ako hanggang 2016 ulit para sa susunod na registration. So, while waiting, nagtrabaho ako sa isang BPO company. So, after noon, habang nagtatrabaho ko doon, yung mga reviewers ko for Korean language, dala-dala ko yun kasi pagka walang pasok or after work, nire-review ko sila lahat kasi gusto ko talaga makarating ng Korea para mabago yung estado ng buhay. Kumbaga, once in a lifetime opportunity na lang to. So, kung hindi ko ito mapapasa this year, maghihintay na naman ako ng another year para kumuha ng exam. So, kailangan mapasa ko na ito this time. So, yun, luckily, after ko mag-take ng exam, nakapasa naman, and then, yun nga, tanong ko ng Korea. Basta pag meron kang sipag at syaga, everything will pay off. At saka, ang dami po pa rin palang napagdaanan na work, ang dami mong pinasukan at sinubukan. Are you single ba? And ano bang hinahanap mo sa isang trabaho or sa isang career path na gusto mo? Sa mga hinahanap, basta tingin ko kaya ko yung trabaho. Ina-applyan ko. Dati nung nasa department store ako sa toy store na sinasabi ko dati. Yung sumunod kong trabaho is product specialist, yung nagbebenta ng mga condominium, gano'n. Sabi ko parang iba siya, though related siya sa sales, kaso ibang business yun. Parang mahirap. Mula sa pagbebenta ng toys, ang taas ang ibibenta ko naman mga condominium na parang mahirap. Super upgrade super upgrade. Pinag-aralan ko lang. Sa sarili ko kasi sabi ko, basta pagka gusto ko at alam kong kaya ko, pag-aaralan ko. Kapag ka naman nag-aral ka, for sure, basta determine ka or sigurado ka doon sa gusto mong gawin, makukuha at makukuha mo. So yun, pinag-aralan ko, bawat trabaho na pinasukan ko, pinag-aralan ko yun. After ng product specialist, nag-BPO ako. Hindi naman ako ganun kagaling mag-English. Hindi naman ako nakatapos ng college, so hindi ako ganun kagaling mag-English. Bago ako pumasok ng BPO, nag-aaral din ako. Bilang ako ng books tungkol sa English, nag-aaral ako mag-English ulit. And then nanonood ako ng mga videos and TV series na English para matuto ako. So, siguro yun, kumbaga para sa akin lang, kung may isang bagay ka na gusto mong makuha, kung alam mo naman na kaya mo, pagsikapan mo or gawa ka ng ways para makuha mo yung bagay na gusto mo. Lexer is tenacious. Wow! Narinig ko lang yung word na yun. Yung drive mo and eagerness mong kamit yung mga pangarap mo, miruin mo, diba? Ang galing kasi you didn't even graduate college, lahat naging self-study ka, you were very eager to learn English para rin, diba,
maka-open ng opportunities. Iba talaga ang nabibigay ng communication skills, no? Oo, sabi mo nga. So, nung nagpunta ka sa Korea, okay, sabi mo marami kang mga friends na nagsabi, okay ang work doon, okay Mm. ang sweldo. Eh, bakit ka pa naghanap ng other sources of income? Bakit gusto mo pang maghanap pa? You mean sa South Korea? Oo, Kasi yung buhay ng OFW, hindi madali eh. Yung mga nakikita lang natin, yung mga post lang mga OFW natin, parang masasaya sila, puro nakangiti, namamasyal. Pero iba yung trabaho na nandun ka sa malayo, bukod sa mga kasama mo, hindi naman. Doon may mga kasama naman kami mga Pilipino, tsaka sobrang mabait ng mga kasama kong Pilipino doon. Swerte ako dahil mababait yung nakasama ko doon. Yung culture pasti kasi nila, iba. Parang nahihirapan akong mag-adjust. Naka-adjust ako pero still mahirap pa din. Primarily yung language barrier nila, hindi sila nag-i-English. Mahirap makipag-communicate sa kanila. Plus yung trabaho medyo mabigat. Ilang beses na rin akong na-accident dun sa trabaho namin. Tik nang naputol yung finger ko. Tapos napasukan nung chips ng napakal yung mata ko. Hala! Oo, yung ganun, sabi ko, mahirap. Tapos nagkaroon pa nga ng yung COVID-19, yung ganun, pandemic. Sabi ko, parang mahirap. Hindi naman, kung mawawala ako, sabi ko, ayaw mawala nandito ko sa ibang bansa. Gusto ko nandun ako sa Pilipinas. Saka yung parang gusto kong gawin yung mga gusto ko pang gawin. Kumbaga, naka 5 years na ako dito sa South Korea. Parang na-achieve ko na yung gusto kong i-achieve nung nag-start pa lang ako mag-apply papuntang South Korea. Though, mahirap yung decision na mahirap yung part ng decision na umuwi dito sa Pilipinas kasi walang kasiguruhan. Hindi mo alam kung ano yung pupuntahan or yung magiging trabaho pagdating dito. Naisip ko, iba pa rin kapag ka nandito ko sa Pilipinas, unlike pagka nandun ka, like, nasa isip ko parang hindi ko nahawak yung buhay ko. Oo. Kumbaga, ang routine na lang namin ganoon. Ang routine na lang namin is bahay, trabaho. Papasok ko sa trabaho, pag-uwi mo sa bahay, magluluto ka, kakain, and then matutulog. Tapos gigising ka, trabaho uli. Ganun lang everyday. Tapos meron kaming off Saturday, Sunday. Off naman namin ang Saturday, Sunday. So, meron naman kaming time para magpahinga and makagala. Kaya lang minsan, meron ding time na Friday, sasabihan ka, may pasok tayo bukas Saturday. Kailangan natin pumasok kasi may mga gawa tayo. So, kung may mga plano ka nang gagawin nung Saturday, yung mawawala pa rin, parang, kumbaga, more than half ng life mo sa ibang bansa, nasa trabaho na, parang wala ka ng time para sa sarili mo mag-enjoy, ganun. Kaya napaisip na rin ako, sabi ko, lagi kong dinadasal, Lord, kung para sa akin to, sige, mag-stay ako dito, pero bigyan mo ko ng sign kung kailangan ko na siyang i-let go. Ibigay mo rin sa akin yung sign kung ano yung gagawin ko pag uwi ko ng Pilipinas kasi parang mahirap na akong magsisimula uli ako pagdating sa Pilipinas, mag-apply uli ako ng trabaho doon na kagaya lang ng sahod na sinasahod ko before, parang hindi nakakayanin. Ibigay mo po sa akin kung ano yung nararapat. And then, luckily, binigay naman niya sa akin yung sign itong husband. Thank God. Wow. So, would you say during those times na nasa South Korea ka, would you say Amazon Nation or Amaze Nation now was your exit plan as an OFW? Yes, Nina. Kasi siguro mga a year bago ako mag-end ng contract, pang 5th year ko na yon, a year before mag-end yung contract ko, naghahanap na ako ng pwede kong maging trabaho pagdating dito sa Pilipinas. 1 year before end ng contract, tinatanong na ako ng company kung magpaparenew pa daw ba ako kasi gusto nila mag-renew pa rin ako sa kanila for another 3 years. Nagdadalawang isip ako kasi nga sa mga ganung pangyayari, sabi ko, parang ayaw ko na, pero sa kabila nung utak ko, kailangan mo mag-stay kasi wala kang kasiguran doon sa Pilipinas. Bukod doon sa maganda yung sahod dito sa Korea, doon sa Pilipinas hindi mo sigurado. Yun, napag-isip ko, a year nga, naghahanap ako ng pwede kong maging trabaho pagdating ng Pilipinas. Nakita ko yung video doon sa YouTube, kagaya siguro ng mga ibang nagsishare, yung kay Miss Nikki B. So yung nakita ko na yung mga success stories doon. Maraming mga nagsimula from the very beginning, pero naging successful sila sa pagiging Amazon VA. Though medyo malayo talaga sa mga previous work experience ko yung Amazon VA. Sabi ko, based dun sa mga napanood kong mga kwento, sabi ko, kaya ko rin to eh. Kaya ko, basta pag-aaralan ko din to, kaya ko to eh. So yun, pinagdasal ko din yung kay Lord. Sabi ko, kung ito yung para sa akin, bigyan mo pa ako ng marami pang sign kasi mahirap mag-decide nga. So binigay naman niya. Ayun, eto na, nandito na. Mga nakita mo bang signs is Philippine flag, mga freelance parang ganon. Amazon Nation. Yes, parang ganon. Kaya lang, doon may mga pinapakita na siyang sign na ganon, parang hindi pa rin ako pag-decide. Parang ang hirap pa rin talaga mag-decide. Ang hirap iwanan yung buhay mo doon na nakasanayan mo na rin doon for 5 years. Pero dahil nanampalataya ko or you trust yung sinasabi niya. Trust the process.
Yeah. Ano yung turning point? Kasi madami ka pang pinagdadaanan na pag-iisipan na pagdesisyon. Ano yung nangyari? Bakit, okay, sige, mag-e-enroll na ako sa FEPCM, sa Amazon Nation. What happened? Bigla kang napadecide na mag-push through. Kaya nga na sinabi ko, 1 year before end ng contract, tinatanong na nga ako. So every time, siguro once a month, lagi nila ako tinatanong, magre-renew ka ba? Magre-renew ka ba? Lagi kong sinasabi, hindi ko po sigurado, matagal pa naman, 1 year pa naman. Hindi ko pa alam kung magpaparenew ako or hindi. Ganun na nangyari. And then, 5 months bago akong mag-end, sabi ko, kailangan ko na talaga mag-decision kasi kailangan na rin nila yung sagot kasi magpa-process sila ng mga papers eh. One time, kasi meron din kaming community doon na yung Filipino community sa Church, Catholic Church. So, nagsisimba ko doon every Sunday. One time, nagsimba ko noon, January yata yun. Nagsimba ko doon, sabi ko, pinagdasal ko na talaga. Sabi ko, Lord, bigay mo na sa akin yung sign kasi kailangan ko na mag-decide talaga kung uuwi ba ako or mag-stay ako dito. And then yun, after ng mass, umuwi ako ng bahay. And then, pagdating ko ng bahay, nagbukas ulit ako ng YouTube. Nakita ko na naman dun yung YouTube ni Amazon Nation before na Amaze Nation na ngayon. And then, meron akong, hindi ko lang matandaan kung sino yung nagsishare, pero OFW siya na nag-transition siya into Amazon VA. And then, parang nakauwi na rin yata siya dito sa Pilipinas noon. Sabi ko, wow, saktong-sakto story na yun sabi ko, kaya pala talaga. Tsaka sabi ko, Lord, ito na yung sign na hinihingi ko siguro sa'yo kasi ngayon mo pinakita sa akin. So sabi ko, so ito na yung talaga magde-decide ako. And then the next morning, so Monday, pumasok ako. Tinanong uli ako, sabi nila, magpaparenew ka ba or hindi? Sabi ko, without hesitation, sinabi ko sa kanila, hindi na po, uuwi na po ako ng Pilipinas. Kasi alam ko na kung yung gagawin ko pagdating ko doon. Nice! I'm happy that God gave you that sign and worth it naman yun lahat. Kailangan talaga ng lakas ng loob and tiwala sa sarili. And I'm sure malaki ang tiwala mo sa sarili mo kasi alayo na din na narating mo. So, before you enrolled, dito umuwi ka na sa Pilipinas at mo na din tinapos yung mga modules. Nag-enroll ka ba agad sa FEPCM or nag-ASVA ka muna? Pag uwi ko, umuwi ako ng May. Siguro mga 1 week pa lang ako dito sa Pilipinas, nag-enroll na ako ng ASVA. Nag-ASVA na ako. Wala na pahinga-pahinga. Wala na pahinga-pahinga. Wala na mga gala-gala. Enroll na kahit kasi gusto ko na magsimula kagad ulit magtrabaho. So, nag-enroll ako ng ASVA. So, that's for 2 months, 8 weeks siya. After nung 8 weeks na, nakuha ko na yung certification ko sa ASVA. And then sabi ko, parang gusto ko rin yung PPC kasi meron ding module tayo dun sa ASVA ng PPC eh. Sabi ko parang mas interested ako dun sa PPC. Try ko ngang mag-enroll din ng FEPCM. So yun, siguro mga month, natapos ako July sa ASVA and then August nag-enroll na ako ng FEPCM. So yun, dire-diretso nag-module na ako after nun. Would you say na mahirap ba yung naging proseso when you enrolled sa FEPCM, sa ASVA? Kasi may mga iba, feeling nila kapag nagbayad na sila ng fee, magkakaroon na agad sila ng client. Is it ganyan ba lagi ang case? Or ano bang magiging journey once they enrolled in these courses? Sa akin, hindi ganun yung naging thinking ko eh. Kasi sabi ko, investment to eh. Nung nasa sa South Korea nga ako, meron akong in-invest doon dati na NFT. Mas malaki pa kaysa sa doon sa investment dito sa Amazon Nation. Pero yung in-invest ko na yung nasa South Korea ko, wala akong napala doon. As in, nawala na lang siya na parang bula. So, sabi ko, yung investment ko dito, kasi kagagaling ko lang naman doon sa Korea, so meron akong savings. Sabi ko, kaysa gastusin ko siya sa kung saan-saan, i-invest ko na siya dito. Ano naman kung hindi ako mag-succeed dito? At least, nakapag-invest ako sa learnings kasi yung investment mo sa learning, yun sa isip ko talaga, hindi mawawala sa'yo kahit anong mangyari. Kahit naubos na yung investment mo, yung learnings mo nasa sa'yo pa rin, nasa sa'yo na kung paano mo siya dadalhin. Sa akin wala akong hesitation sa pag-enroll sa ASVA. Nice. I love the mindset. I love yung thinking na ito naman is sarili naman nating pera. At the end of the day, tayo naman ang gagawa ng decision if we will implement it in our lives and kung discipline tayo. So nakikita ko, very disciplined ka naman when it comes to studying. Talagang self-study kang tao. Sa mga nunood naman ngayon na gusto mag-enroll sa FEPCM, anong advice mo sa kanila na mga dapat nilang paghandaan? Kailangan siguro maganda sila yung dedication pagka nandito ka na sa loob. Kasi yung mga modules natin dito sa ASVA at saka dito sa FEPCM, nakalatag na siya eh. Madali mo siyang maintindihan. Parang lahat sila beginners friendly. Kasi ako, nagsimula talaga ako dito. As in, ibang-iba to sa mga naging trabaho ko dati. Hindi ko alam yung mga makikita sa loob ng module. So dahil madali lang namang intindihin yung mga nasa sa module, kailangan mo lang talaga dedication. Pagka nag-desisyon ka na gawin mo,
huwag ka nang magpaligoy-ligoy ko na. Kung nag-aaral ka ng module, huwag ka nang mag-entertain ng ibang distraction. Focus ka lang dun sa goal mo. Hindi naman hinihingi dito na mag 8 hours a day ka mag-aaral ng module mo kasi nasa sayo naman sa'yo yung kung gusto mong kung ilang oras sa'yo ibibigay. Tsaka alam ko nakalatag na siya per week, di ba? Hindi mo kailangang isagad yung sarili mo na aralin mo siya in mabilisan. Hindi naman yun ganun yung ASPA. Parang unti-unti siya para mas maintindihan mo. At saka meron namang community na tutulong sa'yo anytime na meron kang question, meron kang hindi naiintindihan. May tutulong naman siya. So, yun lang. Kailangan mo lang talagang ma-advise ko lang. Pag pinasok mo, kailangan dedicated ka. Pag pinasok mo, kumbaga, hindi aksidente na nandito ka. Panindigan mo na, gawin mo na yung best mo para mag-succeed ka rin. Yung gusto mong marating, makuha mo. Correct. I agree. Dapat once pumasok ka na, full out. No more distractions, no more lakwatsa. Yan. Pero of course, kailangan pa rin ng work-life balance. But we always go for, di ba, striving to learn and be a sponge and absorb all of the learnings. Medyo sa akin medyo nahirapan pa nga ako mag-absorb nung una kasi sobrang mga bago sa akin yung mga inaaral dito. Like kagaya nga sabi ko yung mga Google Sheets, Excel ganyan. Hindi ko yan na-experience before sa mga trabaho ko. As in first time lang dito talaga sa ASVA at saka sa FEPCM. So inaral ko talaga lahat yun. So may mga free courses naman dyan online, pwedeng pag-aralan, may mga YouTube videos, tutorial. So ganoon ang mga ginawa ko. So bukod sa modules natin sa ASVA at saka sa FEPCM. So nag-aaral din ako outside doon. Pinag-aaralan ko yung mga ganung bagay na alam ko kailangan na matutunan pagka nandito ka. Nice. Yan. So, lahat naman, di ba, tinuturo. Like yan, Excel, mga pating Canva, and lahat naman aalalayan lahat. As long as you are part, being proactive. Nakakatuwa dito sa community kasi pati yung paggawa ng resume mo, tuturuan ka dito sa module, dito sa community, paggawa ng resume, yung magandang resume, yung pag-optimize ng mga social profile mo, yung sa LinkedIn, sa Upwork, at saka yung mga job sites, tuturuan ka na dito kaya hindi ka na mahihirapan, parang susundin mo na lang sila. Correct. I-apply mo na lang in real life, no? Gagawin na lang siya. I'm curious tuloy, no? Meron bang part sa iyo, may na-experience ka na challenges or struggles sa journey mo when you were applying? And how did your community, FEPCM, help you? Yes, meron din. Kasi as in, sobrang daming mga challenges nga. Kasi parang hindi ako kaagad nakahanap ng client. Medyo matagal bago ako nakahanap ng client. So expected, sobrang daming rejection na yung nakuha ko. So kung sa iba-iba sumuko na siguro sila kung sa dami ng rejection na nakuha ko. Pero ako, never kong inisip na sumuko. Hindi ako tumigil. Siguro, pag naka-experience ako ng rejection, 1 or 2 days, dadamdin ko siya. So, malulong ko, syempre, natural na mararamdaman mo kasi rejected ka. Pero after 2 days, laban ulit. Send din ulit ng application. Siguro mga challenges lang na nakuha ko nun, kasi mostly mga job posting nila, puro may mga experience yung hinahanap nila. So, siguro ito talaga yung mga challenges na nakukuha ng mga mostly beginners kagaya ko. Siguro yun, puro may mga experience, pero kahit ganun, tinuturo din kasi sa community, kahit yung mga job posting may experience, applyan mo pa rin, wala namang mawawala sa'yo eh. Kung matanggap ka, di good. Kung hindi, okay lang din. At least may natutunan ka sa in-applyan mo. Kung makaabot ka ng interview, good. Kung hindi ka makapasa sa interview, okay lang din. At least yung mga natutunan mo doon, ma-apply mo sa susunod na interview mo. Parang galing ngayon nangyari sa akin. So sa dami ng rejection, sa dami ng interview na nag-fail, so sa mga sumunod na mga interview, parang may idea ka na, nakagawa ka na ng strategy kung paano mo ma-overcome yung mga ganong challenges. Yes. Oh, I love it. Lahat talaga ini-strategize mo, pinag-isipan mong mabuti. How would you present yourself sa client? I wanna know pala, during the interview or pag-a-apply, paano mo na-combine ng pagiging factory worker and FPPCM Amazon VA? Paano mo siya naihanda or nailatag sa client mo na bakit ikaw ang pipiliin namin? Ang dati mong work ay ibang-iba. Kanina sa totoo lang, honestly, nung nagsisimula akong mag-send ng mga application, hindi ko nilalagay sa resume ko na factory worker ako. Kasi sabi ko, sino namang Amazon seller, business owner na magtitiwala sa isang factory worker na mag-handle ng business nila, di ba? So, ang inilalagay ko nun doon dati sa resume ko is manufacturing specialist or manufacturing staff. Yun, ang galing! Ganun nilalagay ko, manufacturing staff. Tapos later on, ginawa ko ng product specialist, yung
title ng job description ko dun sa pagiging OFW ko. Ganun yung inilagay ko. During interviews naman, kasi pagka may mga tinatanong about technicalities ng FEPC, so yun naman kasi matututunan mo yun dun sa community kasi meron sa amin, yung kagandahan sa community ng FEPC, meron kaming mastermind at saka yung study buddies na nabanggit na siguro ng mga previous na dito. Kumbaga lahat ng mga tanong mo, lahat ng mga hindi mo maintindihan, pwede mong itanong during those sessions, mastermind at saka study buddies. So sa pag-attend ko doon, marami akong natutunan. Kumbaga yung mga technicalities, kahit hindi ko siya na-experience on hand, parang alam mo na kung paano mo siya ito-troubleshoot. So, pag nandun ka na sa interview, pagka mga tanong is about technicalities, so hindi ka mabablock. Parang masasagot mo pa rin yung mga tanong. Share ko lang din, may nangyari nga sa akin ng isang interview doon na parang panel interview siya. 3 kaming Pilipino tapos 2 ibang lahi. Lahat sila may experience, ranging from 4 hanggang 8 years na experience. So, during the interviews, hindi ko talaga in-expect na makakapasa ako dito. So, wala na, sabi ko sa inyo, sa kanila na yon. After nung interview, wala, natulog na ako. Tapos kinabukasan nakita ko, may message sa akin yung interviewer. Sabi niya, ako daw yung nakapasa dun sa interview. So, ako yung kukunin nila. Pero hindi pa yun yung client ko ngayon kasi may ibang story doon. Ako yung kukunin nila. Sabi ko, wow, imagine kasi yung mga in-apply ko dun sa mga tanong nila, nakuha ko lang dun sa community namin. Pero kahit yung mga kalaban hahaba na yung experience nila, ako pa rin yung napili nila na kukunin. Di ba? Pero hindi rin ako nagtuloy dun sa client na yun kasi may mas magandang offer na dumating. So, hindi ko siya tinuloy. Ang galing. Pero maganda na rin ang offer doon maganda na yung starting salary na ino-offer nila. I am so amazed, no? Nasalang ka sa ganong situation, sa may mga experience, ikaw ba din ang nakuha? And ang pinakang na-amaze ako sa'yo is you know how to brand and market yourself. Biruin mo. Yeah. I'm sorry, ano uli yung title na sinabi mo? Manufacturing Specialist. Ayan, guys. So, learn it from Lexer kung paano mo i-market ang sarili mo, diba? Kailangan very on-brand ang mga linalagay natin sa ating mga resumes, ating mga profile. And for those who are watching right now na starter pa lang at gusto maging Amazon VA, go to our description box below. There's a link there where you can sign up for our free ebook. So you'll know what it's like to become an Amazon VA just like me and Lexer. So going back to you, Lexer, I wanna know, kamusta na ang life mo compare sa pagiging factory worker, OFW mo? How has your life changed? Amazing masasabi ko. Kasi ngayon, pwede kang gumising kung anong oras mo gustong gumising. Pwede kang matulog kung anong oras gusto mong matulog. In betweens ng works mo, pwede kang magpahinga. Tapos nandito ka lang sa bahay. Pwede kang pumunta kung saan mo gustong pumunta pagka may mga okasyon, family gatherings na kailangan mong puntahan. Napupuntahan mo, unlike kung nandun ka sa ibang bansa, parang nanonood ka na lang sa kanila. Nanonood ka na lang kung anong ginagawa nila. Unlike ngayon, nandito ka, pwede mong gawin yung mga bagay na hindi mo nagagawa habang nasa malayo ka. Pwede kang magpahinga kung kailan mo gusto. Saka kaganda din kasi yung nakuha kong client, wala kaming time tracker nga. Pwede akong mag-work anytime. Pwede akong mag-close ng work ko anytime. Galing lang na nasa isip ko, possible pala talaga yung ganito. Ang galing lang. Kaya sobrang thankful talaga ako na nakilala ko yung Amazon Nation and then yung FEPCM. Sobrang nabago. We are also thankful for you, Lexer. You know, we are keep on doing this mission because of people like you. Thank you so much for inspiring us sa story mo. May nakalimutan tayo. Magkano nang ang kinikita ni Lexer ngayon na PPCVA na siya versus nung factory worker siya sa Korea? Is-salary reveal mo naman yan. Nung before ako mag-start, nung naghihingi pa lang ako ng saya nun kay Lord sa Korea, sabi ko, Lord, kahit half lang nung sahod ko sa Korea, yung maging kita ko sa Pilipinas, okay na sa akin, at least nasa Pilipinas lang ako. Nung nahanap ko na itong si client ko, sobrang thankful din ako sa kanila, sobrang babait nila, sobrang appreciative, at saka galante sila. So, nung mga first month ko sa kanila, kasi parang part-time pa lang ako nag-start, so by hours yung trabaho ko sa kanila, parang umabot ako ng 25,000 nung first month ko. Ang trabaho ko naman binibigay nun is parang 4 hours per day lang. Tapos habang tumatagal, second month, third month, nadagdagan ako ng account kasi agency yung hawak ko, nadagdagan ako ng account na binigay sa akin. So nadagdagan yung hours ko.
And then ito lang November, bago matapos yung November, meron silang in-offer na hindi ko rin ina-expect. Sobrang ganda, sobrang bait nila. Sabi nila, ni-reach out ako, sabi nila, gusto mo bang pumirma na lang ng kontrata sa amin? Employee na yung status mo, hindi ka na part-time, employee ka na, meron ka ng kontrata, hindi mo na kailangang mag-submit ng invoice every month, tapos yung sahod mo is fixed na. So, wala ring time tracker. Sabi ko naman, wow! Yes, of course. Yes, of course. Do, sabi ko na din sa kanila, parang hindi ako makapaniwala kasi sabi ko, kasi alam naman nila, bago pala ako nag-start, alam nila na wala akong experience. Hindi, sinabi ko naman sa kanila, naging open naman ako sa kanila na first time ko makakapagtrabaho bilang Amazon BI, lalo pa ngayon, PPC VA, sabi ko wala akong experience. Then yung nung in-offer nila sa akin, sabi ko sobrang nakaka-overwhelm kasi hindi ko ina-expect na offeran niya ako ng ganito. Hindi ko ina-expect na parang nagugustuhan nila yung ginagawa ko. Sabi sa akin nung CEO namin, yung founder ng agency namin, sabi niya, ano ka ba? Okay yung ginagawa mo, nagugustuhan namin yung ginagawa mo, kaya mag-offer kami sa iyo ng ganito. Sabi ko, yeah, sure. Sabi ko, of course, tatanggapin ko. Bakit naman hindi ko tatanggapin? Fixed rate na siya. Though sabi ko nga, yung hinihiling ko lang is half nung salary ko before. Ito ngayon, ibinigay nila sa akin is more than half of what I prayed for. Wow. So, sobrang ano ba yan? $1,000? $2,000? Parang gano'n na, pero may naka-NDA kasi siya. Hindi pwede sabihin. So, parang mga bandang gano'n. Thank you so much, Lester, for sharing us your amazing story. Na I'm sure maraming mga OFW ay mag-e-enroll na sa ASVA or FPPCM dahil sa mga Oo, tara na. Welcome kayong lahat dito sa community. Gusto namin kayong makita dito. Yes, maraming tulad na energy ni Lexer. Kita niyo naman, very friendly, very accommodating, and maraming pa kayong makikilala inside our community. So, Lexer, my last question to you. Are you a proud FPPCM member? Super proud FPPCM member. Thank you. Thank you so much, and thank you guys for watching this video. See you next time. Bye-bye. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.